Sa panahon ngayon ay marami na ang mga vloggers at shelter na tumutulong sa mga tinatawag nating strays o mga galang hayop. Pero hindi lang sila ang gumagawa nun, kundi ang mga taong mahihilig din mag-alaga ng mga hayop na kagaya ng pusa at aso. Isa na nga roon si Sari. Bagamat hindi mayaman at tama lang ang kinikita sa pagbebenta online, ay hindi niya kayang tiisin at makakita ng mga itinatapong pusa. Dahil wala rin siyang pamilya, ay ang mga tinutulungan niyang pusa ang naging sentro ng kanyang buhay. Inaalagaan at minamahal niya ang mga pusa na para niyang mga anak. Ngunit hindi lahat ay katulad niya na may puso para sa mga ito. Lalo na sa kanilang lugar na may mga kakaibang hilig sa pagkain ng karne ng pusa at aso. Hindi naman natakot doon ang dalaga. Pero paano kung isang araw ay isa-isang mawala ang kanyang mga pusang minamahal? Ano ang kaya niyang gawin para sa mga ito? Paano kung malaman niya na sinasadya palang patayin ang kanyang mga pusa? Ano-ano ang mga magiging hakbang ni Sari? Sa istoryang ating maririnig ay malalaman natin kung ano nga ba talaga ang kayang gawin ng isang taong may malambot na puso para sa mga pusang gala. Mingming, huwag mo na akong pahirapan pa. Kailangan kitang madala kaagad sa vet. Kailangan magamot ang sugat mo. Ariko, sige na nga, hindi na kita pipilitin pa. Pero sana malaman mong hindi naman kita sasaktan. Gusto kitang iuwi para may masisilungan ka. Marami kang makakasama ron. Hindi ka na mag-iisa. Hoy, Sari, nababaliw ka na naman dyan. Akala mo naman talagang naiintindihan ka ng mga pesting pusa na yan. Baka mamaya, pag sumagot yan magtatakbo ka. Naku, Mang Hari, lasing na naman kayo. Baka mamaya magulat na lang kayo na wala na pala kayong atay. Aba, ikaw talaga, Sari Pag ako nabwisis sa iyo, susundugin kong bahay mo kasama ng mga pesteng ampun mo. Mang Hari, hindi naman po kayo inaano ng mga alaga ko Bakit po ba galit na galit kayo sa kanila? Hindi naman po nanggugulo o pumupunta sa inyo ang mga ampon ko. Hindi ko rin naman po pinakikialaman ng pagiging lasenggo nyo at ang mga anak nyo ang naghahanap buhay para may pangbisyo kayo. Ay, ang tabil ng dila mo Kala mo naman, talagang ikayayaman mo ang pag-aampon sa mga yan. Isa pa, dapat ka magpasalamat ka sa akin Dahil kung walang masipag kong anak, wala kang alila dyan sa pipitsugin mong negosyo. Ginawa mo bang runner ang bunso ko? Kung tutusin, kulang pa ang 500 pinapasahod mo sa mga yon. Alam mo, tuso ka rin 200 sila. Pero 500 lang ang bayad mo? Umuwi na lang po kayo. Mingming, kung hindi kita makukuha sa pakiusap, kukunin na lang kita ng biglaan. Hindi na lang pinansin ng dalaga ang may edad na lalaking lasing. Mas pinagtuunan na lang niya ng atensyon ang pusang nasa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang iniayos ang tuwalyang daladala. Maingat na humakbang siya palapit dito. At sa tuwing titingin ang pusa sa kanya, ay humihinto siya sa paghakbang. Nang makakuha ng pagkakataon ay bigla na lang niyang dinakma ang pusa. Nagpupumiglas pa ito at aksidenteng nakalmot ang dalaga.
Pero hindi yun pinagtuunan ng pansin ni Sari. Mabilis ang naging kilos niya at itinakbo ang pusang may sugat sa vet, hindi kalayuan sa pwesto niya. Kaagad naman na inasikaso ito ng vet dahil suki na siya roon. Isa pa ay suki ito ni Sari sa mga beauty products at gold na alahas na tinitinda niya. Dok, kayo na po ang bahala sa kanya. Lahat po ng test ay gawin ninyo para malaman ko po kung pwede ko siyang isama sa iba ko pang pusa. May sugat nga din po pala siya sa kanyang likuran. Tumalima naman ang veterinaryo. Kaagad na ginamot ang sugat ng pusang pinulot ni Sari at ginawa ang lahat ng test na kakailanganin. Ilang oras pa ang lumipas at lumabas na ang doktor ng hayop at maingat na iniabot kay Sari ang natutulog na pusa. Sinabi na rin ito sa dalaga na wala silang nakitang problema sa pusa kaya maaari niyang ihalo ito sa iba. Ang sugat lang nito na animo na banlian ng mainit na tubig ang tanging problema sa pusa. Masaya namang nagbayad si Sari at umuwi na sa kanyang bahay. Dahil sa kanto lang ang sa kanila ay wala pang 10 minuto nakauwi na sila ng pusa. Pagpasok pa lang sa bahay ay sinalubong na siya kaagad ni Vito. Ate Sari, ang dami po naming naibalot ni ate ng mga orders. Wow! May bago na naman po tayong baby? Ano pong pangalan niya? Hoy Vito, papasukin mo naman muna si Ate Sari bago ka magtanong. Kanina ka pa nakaharang sa pinto. Ay, pasensya na po Ate Sari. Na-excite po kasi ako nang makita ko ang dala niyong pusa. Ayos lang, ihanda mo na muna ang kulungan para doon ko na muna siya ilalagay. Baka kasi manibago pa. Saka baka matakot kila Panda at biglang umalis. Yes, ma'am! Saan ko nga po pala itatayo ang kulungan? Sa harap na lang ng TV. Icy, patapos ka na ba dyan? Malapit na po ate. Bakit po? May iuutos po ba kayo? Okay, iuutos talaga? Wala akong iuutos. Aayain ko lang kayo magmerienda. Saka kakausapin kita. Sige po, patapos na rin po ako. Umupo na lang muna si Sari sa sofa nang hindi pa ibinababa ang pusang tulog na tulog pa rin. Habang si Vito naman ay masayang itinatayo ang kulungan na pansamantalang gagamitin ng bagong alaga ng dalaga. Nang maitayo na yon ng batang si Vito, ay maingat na ibinaba ni Sari ang pusang tulog pa rin na siguro ay dahil sa sedatives na ginamit dito nang tahiin ang sugat sa likuran. Nang maibaba na ito, ay binilinan lang ng dalaga ang batang lalaki bago nagtungo ng kusina para maghanda ng kanilang merienda. Oh, ikaw muna ang bantay ha. Huwag mo hahayaang mapasok siya dyan nila Panda. Alam mo namang masungit yun. Opo. Ako na po munang bodyguard niya. Ano nga po palang pangalan niya? Wala pa ako naiisip eh. Sige na, bahala ka na muna dyan. Gagawa muna ako ng okoy at juice na merienda natin. Opo. Tinalikuran na ni Sari ang batang lalaki at ang bago niyang alaga. Nagtungo siya sa kusina at nagprito ng okoy at nagtimpla ng juice. Ilang minuto lang ay natapos na rin siya, kaya naman inilagay na niya yon sa isang tray at dinala sa sala. Sakto namang nagliligpit na ng mga kahon at bubble wrap si Icy. Pagbaba ng tray sa lamesitang naroon ay kaagad na lumapit si Vito at kumuha ng isa. Pero hindi pa man ito na iaangat ng tuluyan ng okoy ay nabitawan niya yung muli dahil mainit pa. Ouch! Vito, umayos ka nga. Nakakahiya kay Ate Sari. Ayos lang yun. Bata pa naman siya. Halika na dito at pagsaluhan na natin ito. Paniguradong napagod ka rin. Maraming salamat po Ate Sari. Masaya namang pinagsaluhan ng tatlo ang kanilang merienda.
Nang matapos na silang kumain ay nakisuyo muna si Sari sa batang si Vito na tingnan kung kumpleto ang kanyang mga pusa at walang nakalabas. Masaya namang tumalima ang bata. Nang maiwan na lang sila ni Icy, ay kinausap ito ng dalaga patungkol sa ama nilang magkapatid. Icy, hindi sa nakikialam ako. Kaya lang may gusto kong tanungin sa'yo kung okay lang. Oo naman po ate, ano po ba yun? Saan napupunta ang pinapasahod ko sa inyo? Lahat ba yun ay ibinibigay ninyo sa inyong amang lasenggo? Ay, wala naman po kaming magagawa ate Sari. Kahit po ayaw namin, kinukuha niya. Kaya wala kang naiipon. Makinig ka sa akin, Icy. Hindi naman masamang tumulong sa magulang, pero hindi naman ibig sabihin nun ay tutustusan mo ang bisyo ng tatay mo. Paano na ang pangarap nyo ni Vito na makapagtapos? Alam ko naman po yun, ate. Kaya lang sinasaktan kami ni tatay kapag hindi namin binibigay ang sahod namin. Ay, bakit hindi na lang kasi kayo dito sa akin? May isa pa namang kwarto tong bahay. Hindi man ito malaki, sakto naman sa ating tatlo. Para na rin may kasama ako dito sa gabi. Naku, hindi po pwede. Paniguradong guguluhin po kayo ni tatay. Ayoko po may masamang mangyari sa inyo. Saka mabait naman po si tatay kapag hindi siya nakainom. Yun na nga ang problema. Araw-araw lasing ang tatay mo. Nang minsang pumunta kayo ni Vito dito, may black eye yung bata. Baka sa susunod hindi na lang yan ang abutin ninyo. Napakabuti mo po ate. Pero sa ngayon po, pag-iisipan ko po muna. Susubukan ko po magpaalam kay tatay. Sige, hindi na kita pipilitin. Basta kung sakaling pumayag, magsabi ka kaagad sa akin. Hindi na sumagot si Icy at umiiyak na yumakap na lang kay Sari. Nasa ganoong tagpo sila nang bumalik si Vito na nagkakamot ng ulo. Tinanong ito ni Sari kung anong problema. Sinabi lang nito na tumakbo palabas si Panda dahil nag-away ito at si Lot-Lot na isa din sa unang batch na inampon ni Sari. Ganun ba? Huwag ka mag-alala, hindi naman lumalayo si Panda dito sa atin. Baka nagpunta lang sa bubungan yon para magpalamig ng ulo. Okay po. Sana, magbati na po sila ni Lot-Lot. Mamaya lang, bati na yan dalawa na yan. Hindi ka na nasanay kay Panda. Lahat naman inaaway niya tapos lalambingin din niya. Mabuti naman po. Natakot po kasi ako nang bigla po siya tumakbo palayo sa akin. Kinabahan po tuloy ako. Napangiti ng malaki si Sari. Batid niyang kagaya niya ay malambot din ang puso ng bata sa mga alaga niyang pusa. Wala sa loob na napalingon siya sa pusang nasa kulungan. Gising na ito at nakasiksik sa isang gilid. Hindi na muna niya ito nilapitan para mabigyan ng pagkakataon ang pusang maging kalmado muna sa kanyang bahay. Nang sumapit na ang 7:00, ay inabutan na ni Sari ang magkapatid ng 700. Ate, sobra po ito. 300 lang po ang sahod ko at 200 po ang kay Vito. Pasobra ko talaga yan. Bukod sa madami tayong order, si Vito pa ang nagtayo ng kulungan para sa bago nating pamilya. Talaga po? Salamat po! Sobra-sobra na ang tulong mo sa amin, ate. Wala yun. Basta ba hindi kayo magsasawa sa akin eh. Oo nga pala, may hinanda ako dyan sa ref na iuuwi ninyo. Iinit nyo na lang para may ulam kayo ha. May kanin ba kayo? Yung ulam na lang ate, bibili na lang po ako ng bigas. Total may 200 naman pong maiiwan sa amin ni Vito. Nang makaalis na ang magkapatid ay inasikaso na muna ni Sari na pakainin ang kanyang mga alagang pusa. Doon lang niya napansing hindi pa rin bumabalik ang una niyang napulot at inampon na si Panda. Sinubukan pa niyang mas lakasan ang kanyang boses pero wala pa ring lumilitaw na Panda. Napapailing na pinakain na muna niya ang iba pang alaga bago pinuntahan ang kakapulot pa lang niya na pusa. Hindi na ito mukhang takot sa kanyang mga nakikita.
Hindi na rin ito lumayo nang buksan ni Sari ang pinto ng kulungan at ipasok doon ang kainan na may lamang kalabasang may manok. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang kinikilala siya. Hindi ito gumagalaw at hindi din inaalis ang tingin sa dalaga. Pasensya ka na ha. Sa ngayon, hindi pa kita pwedeng pakawalan. Kailangan muna nating pagalingin ang tahi mo bago kita hayaang makipaglaro sa mga bago mong kapatid. Huwag ka nang malungkot dahil isa-isa ko silang ipapakilala sa'yo. Okay? Namilog ang mga mata ni Sari dahil matapos siyang magsalita ay lumapit na ito sa pagkaing ibinigay niya at maganang nilantakan yon. Nang matapos na itong kumain, ay humalinghing lang ito na para bang naglalambing sa dalaga. Inilusot naman ni Sari ang kanyang daliri sa pagitan ng harang at hinawakan ng ilong nito na nakaharap doon. Dinilaan naman yun ng pusa bago nito ikinuskos ang sariling ulo sa daliri ni Sari. Tuwang-tuwa na binuhat ni Sari ang kulungan at inilagay yon sa loob ng kanyang silid kung nasaan ang iba pa niyang pusa. Oh, walang mag-aaway ha? Bago niyong kapatid yan. Para namang nakakaintindi ang mga ito, isa-isang lumapit sa kulungan ng bagong saltang pusa at inamoy-amoy lang ito. Mukhang hindi din naman natakot doon ang bagong pusa dahil nakaupo lang ito at nakataas pa ang ulo. Natatawa na lang si Sari sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay totoong siya ang ina ng mga ito. Napaisip na rin siya kung ano nga ba ang ipapangalan niya rito. Ano kaya ang ipapangalan ko sa'yo? Kulay itim ka at may bilugang berde na mata. Ang cute-cute mo! Ano kaya? Choco? Kopi? Donut? Ano bang maganda? Biglang humalinghing ang pusa habang nakatingin ito sa fudgy bar na nakapatong sa kanyang lamisita. Sinubukang tawagin ni Sari ito ng fudgy pero wala siyang nakuhang reaksyon sa pusa. Napaisip tuloy si Sari kung ano ba ang gustong sabihin ng pusa. Bakit ka ba nakatingin sa fudgy bar? Pag tinatawag naman kitang fudgy, hindi mo naman ako pinapansin. Ano bang gusto mo? Bar? Fudge? Doon lang tumingin sa kanya ang pusa at nag-react pa ito. Tawang-tawa naman si Sari sa kanyang sarili. Hindi niya kaagad naisip na iyon pala ang gusto nitong iparating. Pero mas natuwa siya sa kaalamang matalino ang pusa kaya ito na ang namili ng kanyang pangalan. Lumipas pa ang mga oras ay hindi pa rin mapakali si Sari. Nag-aalala ito sa isa sa mga pusa niyang si Panda. Nagtataka na siya kung bakit hindi pa rin ito umuuwi. Nasaan ka na ba, Panda? Imposibleng hindi ka pa nagugutom sa mga oras na to. Diyos ko po, ilayo niyo po sa kapahamakan ng alaga ko. Ituro niyo po sa kanya ang daan pa uwi. Pakiusap po. Kalahating oras pa ang lumipas at hindi na nakatiis si Sari. Tinawagan nito si Icy para magpasama na hanapin si Panda. Nagbili na rin siya sa dalagitang wag nang isama si Vito at wag nang magsabi dito tungkol sa paghahanap nila kay Panda. Batid kasi ng dalaga na sisisihin nito ang sarili sa oras na mawala ang kanyang alaga. Kaagad namang sumagot si Icy na papunta na ito sa bahay niya. Wala pang 5 minuto ay dumating nga ang dalagitang may daladalang flashlight. Ano pong nangyari, Ate Sari? Hindi pa rin umuuwi si Panda? Hindi pa nga eh. Nag-aalala na ako. Hindi ugali ni Panda ang hindi umuwi. Lalo na't gutumin yun. Baka naman po may inaasawa kaya hindi pa bumabalik. Sana nga ganun lang. Kaso iba talaga ang kabang nararamdaman ko eh. Sige po. Sasamahan po kita maghanap kay Panda. Salamat, Icy. Bibigyan na lang kita ng extra. Hindi na, ate. Di ba po sabi mo pamilya na tayo? Ang pamilya nagtutulungan. Salamat. Halika na.
Ilang oras ding naghanap ang dalawa pero hindi talaga nila matagpuan ang hinahanap. At dahil na rin sa nahihiya na si Sari ay pinauwi na niya ang dalagita. Batid niyang maaga itong gumigising para magtrabaho muna sa bahay nila bago pumunta sa kanya. Nang maiwang mag-isa si Sari ay naiiyak na ipinahinga na lang muna niya ang kanyang masakit na puso at pagod na katawan. Baon sa kanyang pagtulog, ang planong hahanapin niyang muli ang kanyang alaga pagsikat ng araw. Kinabukasan, pagmulat pa lang ng mga mata ni Sari, ay kaagad niyang inisa-isa ang mga pusa niya para tingnan kung naroon na si Panda. Pero wala pa rin ito roon. Mabilis na bumangon ang dalaga at pinadalhan ng mensahe si IC na baka hindi na sila mag-abot, kaya nakisuyo si Sari dito na bigyan na lang muna ng cat food ang mga ito. Nasaan ka na ba, panda ko? Magpakita ka naman sa akin. Nagmamadaling bumaba si Sari. Suot ang manipis na jacket ay tinungo niya ang gate. Ngunit nagulat siya nang sa kanyang pagbukas ay nakita niyang nakatayo roon si Vito na umiiyak. Alam man ni Sari na may kailangan pa siyang gawin ay hindi niya matiis ang makitang umiiyak ang batang lalaki. Magsasalita pa lang sana si Sari nang bigla siyang yakapin ni Vito sa bewang. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa ate mo? Panda! Si Panda, Ate Sari! Sabi ko kay IC, wag nang sabihin sa'yo eh. Huwag ka nang umiyak. Mamaya makikita na natin siya. Hindi na po natin siya makikita, Ate Sari! Nalilito ang dalaga sa sinabi ng batang lalaki. Magtatanong pa lang sana siya nang itaas ni Vito ang kanina pa palang hawak nitong collar na kulay dilaw. May bahid yun ng dugo. Nagngingit-ngit ang kamay na kinuha yun ni Sari sa kamay ni Vito. Pagkakita pa lang niya ng pangalang nakaukit sa bakal na kasama ng bell ay parang gumuho ang kanyang mundo. Napaluhod siya at sinisisi ang sariling hindi siya kumilos kaagad nang may oras pa. Panay naman ang hingi ng tawad ng bata. Sorry po talaga. Sorry po. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero alam mo ba kung ano ang nangyari kay Panda? Hindi po. Napulot ko lang po yan malapit sa tindahan ni Manang Bet. Bibili lang sana po ako ng kape para kay tatay. Nakilala ko po ang kwintas na yan ni Panda. Samahan mo ko kung saan mo nakita. Magkahawak ang mga kamay na tinungo nila ang lugar kung saan napulot ng bata ang collar ng pusa. Nang malapit na sila roon, ay nasa lubong naman nila si IC. Magtatanong pa sana ito kung saan ang punta ng dalawa, pero hindi siya pinansin ng mga ito. Kaya sumunod na lang ang dalagita. Ilang sandali pa ay narating na nila ang sinasabi ni Vito. Sa harap yun ng bahay ng isa sa mga kilalang lasenggo sa kanilang lugar. Dito po, Ate Sari. Dito ko po napulot ang kwintas ni Panda. Sandali, magtatanong ako kay Manang Beth kung nakita ba niya kung sinong nanakit kay Panda. Lalakad pa lang si Sari para pumunta sa harap ng tindahan nang marinig niya ang malakas na tawanan ng mga nagiinuman. Pero hindi yon ang dahilan ng kanyang pagtigil, kundi ang sinabi ng isa sa mga nagiinom. Sabi nito ay paniguradong nababaliw na si Sari sa kahahanap ng mataba niyang pusa. Hindi nakaligtas yon sa babae. Galit na sinugod ni Sari ang mga ito. Kayo ba? Kayo ba ang nanakit sa alaga ko?
Pero hindi man lang nabigla ang mga ito at mayabang na ipinapakita kay Sari ang kanilang pulutan na sabi pa nila ay ang kanyang matabang pusa. Labis ang galit ni Sari. Tinadyakan ng dalaga ang lamisita kung saan nakapatong ang iniinom ng mga ito at pulutan. Sabay-sabay na nagtayuan ang mga nagiinuman at galit na kakastiguhin sana ang dalaga nang biglang sumulpot ang kapitan nila. Parang maaamong tupa ang mga ito nang sigawan sila. Nagmamadali pa ang mga ito na magsiuwi. Kap, magdedemanda ako! Pinatay nila ang pusa ko! Hindi pa tayo tapos! Idedemanda ko kayo! Ate Sari, tama na po. Halika na po sa bahay, ate. Magrereklamo pa sana si Sari nang hilahin siya ng magkapatid pauwi sa bahay niya. Pagdating sa bahay ay dire-diretso siyang pumasok sa kanyang kwarto habang hilam ng masaganang luha ang kanyang mga mata. Pabagsak na dumapa siya sa kanyang kama at iniiyak ang lahat ng sama ng loob doon. Dahil sa nararamdamang yun, ay hindi mapigilan ni Sari na isigaw ang lahat ng masasakit na salita para sa mga pumatay kay Panda. Sana magsilobo ang mga bituka ninyo! Lolobo ito hanggang sa kusa na itong kumawala sa inyong tiyan! Mga hayop kayo! Wala kayong awa! Wala namang ginagawang masama sa inyo ang alaga ko! Hindi namamalaya ni Sari na titig sa kanya ang pusang itim na si Fudge na hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ng kulungan. Nang mga oras na yon ay sobrang sakit ang kanyang nararamdaman. Lingid sa kaalaman ni Sari ay naririnig lahat ng magkapatid ang kanyang mga sigaw. Lumipas pa ang mga oras pero patuloy pa rin sa pagdadalamhati ang dalaga. Ramdam na rin ito ang pamamaga ng kanyang mga mata. Kaya naman nagdesisyon ang dalagang bumaba para uminom ng tubig at maghilamos. Inabutan niya sa baba ang magkapatid na nagluluto ng tanghalian. Kaagad siyang napansin ni Vito. Ate Sari, Ate, nakialam na ako dito sa kusina mo, ha? Napakain ko na rin ng ibang pusa maliban doon sa bago mo pong alaga. Oo nga pala. Vito, pwede bang ikaw na muna ang magpakain sa kanya? Tumalima naman kaagad ang batang lalaki at kumuha ng cat food bago umalis. Nang maiwan ang dalawang babae, ay lumapit lang sa ref si Sari at kumuha ng tubig. Hindi naman nakatiis ang dalagita. Ate, mas maganda po siguro kung magpahinga ka na lang muna. Kapag maayos na po ang pakiramdam mo, saka na lang po tayo mag-live. Sige, maglinis ka na lang ng bahay at ibalot mo pa ang ibang order sa page. Icy, pasensya na kayo kanina ha. Ang sakit lang sa akin na ang pusang naging inspirasyon ko para tumulong pa sa stray cats, mamamatay lang sa kamay ng mga masasamang tao na yun. Wala pong problema sa amin yon, Ate Sari. Kami po talagang nag-aalala sa'yo. Gusto mo po ba na dito na lang muna kami matulog ni Vito para po may kasama ka? Papayagan ba kayo? Ako na po ang bahala kay tatay. Sige, sasahuran na lang kita ng mas malaki. Hindi na po kailangan. Sasamahan ka lang naman po namin at hindi naman po trabaho yun. Pilit na ngumiti lang si Sari bago tinungo ang sala. Pasalampak na umupo siya sa sofa at humiga doon. Hindi na niya namalayang nakatulog pala siya. Sa kanyang pagtulog ay maingat na ipinagpatuloy ni Icy ang kanyang pagluluto ng kanilang tanghalian. Ininit na rin niya ang dinurog na kalabasa at nilagang manok para sa mga pusang alaga ni Sari. Nang matapos na si Icy ay nagsimula na siyang maglinis muna sa itaas. Inabutan niya ang nakababatang kapatid sa kwarto ni Sari. Pinapakain nito ang itim na pusa. Pinakatitigan ng dalagita ang pusang yun at tila ba nararamdaman yun ng pusa.
Nakipagtitigan din ng ilang segundo si Icy sa pusang itim na si Fudge nang lapitan siya ni Vito. Ate? Bakit nakatulala ka? Ha? Wala. Nakakatuwa lang na kahapon hindi pa siya ganyan kalakas tingnan. Maiba ko. Tapos ka na ba? Linisan mo na din ang banyo niya. Nasa baba ang panlinis. Huwag kang maingay doon at nakatulog si Ate Sari, ha? Oo, Ate Icy. Ay, ate, Oh, bakit? pag nilinis ko ba yung kulungan ng itim na pusa, sasaya na si Ate Sari? Oo, kaya dapat linisin natin ang lahat para pagising niya, makita niyang malinis na. Pati mga tulugan ng mga mingming niya. Gagalingan ko maglinis para hindi na masyadong malungkot si Ate Sari. Kasalanan ko naman kasi. Huwag mong isipin na kasalanan mo. Kasi mas malulungkot si Ate Sari kapag narinig niya yan. Ganito na lang, isipin mo na ang mga bad na gumawa ng masama kay Panda, paparusahan ng karma. Karma? Ano yun, ate? Basta, maglinis ka na lang. Nang umalis na si Vito, ay dahan-dahang isinara ni Icy ang pinto at saka nilapitan ang pusang nakakulong at nag-squat sa harap nito. Nakangiting kinausap niya ang pusa. Parang naiintindihan naman yun ng pusa na titig sa nagsasalitang dalagita. Lumikha pa ito ng tunog na animo ay sumasagot sa dalagita. Sa pagtayo ni Icy ay siya namang dating ni Vito na may dalang panglinis. Oh, pagkatapos mo dito, magwalis ka kahit dito lang sa kwarto ni Ate Sari, ha? Doon na muna ako sa kabilang kwarto magsisimulang maglinis, okay? Opo! Habang si Sari naman na natutulog pa rin sa sala ay tinabihan ng iba pa niyang alagang pusa. Hindi naman alintana yon ng dalagang tulog na tulog pa rin. Ilang oras pa ang lumipas at naalimpungatan si Sari dahil sa biglaang pagtalon ng isa niyang alaga na kulay kahel. Ay! Mochi, baby naman Halika nga dito, baby. Kiss mo nga si mommy. Kinuha niya ang pusang kulay kahel na nasa ibabaw ng kanyang tiyan. Sa kanya pinaghahalikan ang may katabaang pusa. Nasa ganoong tagpo si Sari at ang kanyang pusa nang bumaba ang magkapatid. Kaagad namang lumapit ang mga ito kay Sari na ngayon ay dinudumog na ng kanyang mga pusa para magpalambing. Ate Sari, napakain ko na po si Itim. Itim? Si Fudge? Fud po ba lang pangalan niya? Opo. Napakain ko na po siya. Nilinis ko na din po ang kwarto nyo para mas masarap po ang tulog nyo. Talaga? Salamat, Vito. Sandali po at ihahanda ko na ang lamesa. Yun nga ang ginawa ni Icy. Inihanda na niya ang kanyang nilutong ulam sa lamesa at nagtimpla pa siya ng juice na isasabay nila sa pritong manok at ginisang gulay na may kasamang hibi. Nang maiayos na ang lamesa, ay tinawag na niya sina Sari at Vito na nakikipagharutan sa mga pusa. Tumalima naman kaagad ang mga ito at pinagsaluhan nila ang inihain ni Icy. Kahit gaano pa man kasarap ang nakahain, ay kaunti lang ang nakain ni Sari. Hindi na lang pinunayon ng magkapatid. Matapos silang kumain, ay inabala na lang ni Sari ang kanyang sarili sa pagbebenta sa live. Marami pa nga sa viewers nito ang nakapansin ng kanyang pananamlay. May bagong labas na naman po tayong set, mga ka-beauty. Kaya check out na kayo. Hayan, Rejuve set siya na may pa-freebies. Isa pa wala siyang peeling effect at hapdi sa balat. Bukod doon, ay mas makakamura pa kayo dito dahil nga set na siya. From Miss Maganda, Miss Sari, bakit po ang lungkot po ng mga mata ninyo ngayon? From GGSS, Miss Sari, ayos lang po ba kayo? Nag-aalala po ako sa inyo dahil ang tamlay niyo po aming Diyosa. Napatigil sa pagbabasa si Icy ng mga comments sa live ng kanyang amo. Bumaling ang tingin ng dalagita
sa wala ng imik na si Sari. Kitang-kita ni Icy ang nangingilid na luha ni Sari, kaya naman inutusan nito ang kapatid na bumili na muna ng 3-in-1 na kape. Patayo na si Icy nang biglang magsalitang muli si Sari. Mga ka-beauty, pasensya na kayo kung kulang ang energy ng Diyosa nyo ngayon. Story time po muna tayo ha, para po hindi na kayo mag-alala pa sa akin. Naaalala niyo po ba si Panda? Ang pusang laging kasama sa mga pictures na ina-upload ko kasama ng mga products nating sabon. Wala na po kasi siya. Lumabas po siya kahapon at hindi na nakauwi. Nalaman na lang po namin na kaya pala hindi nakauwi ang panda ko dahil kinatay at pinulutan siya ng mga lasenggo dito sa amin. Kaya kung may mga alaga din po kayo, wag niyo pong hayaan na mawala sila. Protect them as they protect us. Dahil sa nakakaantig na kwento ni Sari, ay sunod-sunod ang umorder sa kanila. Sa live na yun ay talaga namang naubos ang lahat ng stocks nila. Masaya man ang dalaga sa pagtangkilik ng mga tao sa produktong tinitinda niya at sa pagdamay ng mga ito ay hindi pa rin humuhupa ang sakit at bigat sa kanyang dibdib. Nang matapos ang live selling nila ay kaagad na tinulungan ni Sari ang dalagita na ayusin ang mga order. Halos mapuno ang sala sa dami ng binabalot nila. Pagsapit ng gabi ay nagpa-deliver na lang ng Jollibee si Sari na magiging hapunan nila. Inabutan din niya ng 1,000 ang dalagitang si Icy at 500 naman kay Vito na nag-asikaso sa mga pusa niya. Itong sahod nyo ngayon sa akin, itago nyo sa tatay nyo ha. Huwag nyo nalang ipakita sa kanya para naman may maipon kayo. Napakalaki naman po ng binigay mo po sa amin ni Vito. Okay lang yan. Deserve nyo ang perang yan. Dahil bukod sa masisipag kayo, sinasamahan nyo pa ako. Pag nakabayad ng lahat ng umorder, ibibigay ko ang komisyon mo. Hindi na lang kumontra ang dalagita. Nang dumating na ang kanilang pagkain, ay sa sala na sila kumain habang nanonood ng balita sa TV. Tampok ang isa sa rescuer vlogger na si Raven Bonifacio. Tutok na tutok si Sari sa pinapanood. Isa kasi ito sa napanood niya noon bago niya napulot si Panda na nasa gasaan ng tricycle noon. Sa vlogger din na ito bumibili ng gamit si Sarah para sa mga pusa niya. Lumipas pa ang ilang mga oras at nagdesisyon na ang dalagang maunang umakyat sa 2nd palapag. Mauna na ako sa taas ha. Ilak nyo na lang ang mga pinto at gate. Opo ate, tatapusin lang po namin ang palabas at matutulog na din po kami. Good night. Oo nga pala. Vito, uminom ka muna ng gatas bago matulog ha. Opo, Ate Sari. Umakyat na si Sari sa 2nd palapag at pumasok sa kanyang kwarto. Dumiretso siya sa kulungan ni Fudge. Naawa siya dito kung kaya isinara niya ang bintana at pinakawala ng pusa. Ang akala ni Sari ay magtatangka itong lumabas o lalapit man lang sa bintana at pinto. Pero iba ang ginawa ng pusang si Fudge. Lumapit ito sa kanya at kinuskos ang ulo sa kanyang paa. Napangiti naman ng totoo ang dalaga kaya binuhat niya ito at isinama sa kama. Maingat na inilapag niya ang pusang itim bago siya humiga. Nagsumiksik naman sa kanyang leeg ang pusa. Ganoon ang posisyon nila hanggang sa makatulog ang dalawa. Kinabukasan ay bahagya ng masigla si Sari. Nagluto pa nga ito ng almusal nilang tatlo. Tinutulungan naman siya ni Icy. Nasa kusina siya nang humahangos na dumating si Vito. Ate Sari! Ate Sari! Nabalitaan mo na po ba yung nangyari kina Mang Ato at sa mga kainuman niya kahapon? Tungkol saan? Huwag mo sabihin na may pinatay na naman silang pusa at pinulutan. Hindi po. Narinig ko po na sinabi ng asawa ni Mang Ato, sumakit daw po ang tiyan ng kanyang asawa kagabi. Pero
Pagkagising daw po kanina ni Manang Hilda, nakalabas na daw po ang bituka ng asawa niya at dilat na dilat po ang mga mata. Parang hinanginan daw po ang mga bituka ni Mang Ato dahil lumaki daw po ng sobra. Ha? Ano? Hindi lang po yun. Pati po ang asawa ng mga kainuman niya, ganun din po ang sinasabi. Ang sabi naman po ng iba baka nakakain daw po ng mga kakaibang pagkain ng mga ito, kaya nagkaganon. Baka karma na nila yun sa ginawa sa pusa mo, Ate Sari. Siguro nga. Pero nakapagtataka lang na parang may sinabi akong sana lumobo ang bituka nila dahil nga pinatay at kinain nila ang panda ko. Baka may nakarinig sa'yo na bathala, ate, kaya pinarusahan sila. Saka mas mabuti na rin po siguro yun para hindi na po sila pamarisan pa ng iba. Huwag kang magsalita ng ganyan. Masama man ang ginawa nila, masama din ang ipagpasalamat ang sinapit nila. Pero sabi po ni Manang Bet, baka daw po kinulam. Madami na daw po kasing kaaway ang grupo nila Mang Ato. Sila din po ang pinaghihinalaang kumuha sa aso ng kapitbahay nila. Ikaw namang bata ka, dinaig mo pa ang tagapagbalita sa dami ng alam mong chismis. Napakaamot ng ulo ang batang si Vito. Nahihiyang umupo na lang siya sa upuan at pinanood ang dalawa na naghahanda ng kanilang kakainin. Pagsapit ng hapon ay nakarinig si Sari ng malakas na pagkalampag sa kanyang gate. Kunot ang noo na sinilip niya yon. Nakita niya ang tatay ng magkapatid na si Mang Hari. Galit na galit itong kinakausap ang anak na babae. Nang makita ni Sari na umamba ito na sasaktan ang dalagita, ay nagmamadaling lumabas ang dalaga. Mang Hari! Huwag ka hong manggulo dito. Ano po ba ang sadya niyo? Baka pwedeng kaunting hinahon naman po. Hoy! Huwag kang makialam dito Usapang mag-ama ito. Pakialamera ka masyado. At saka huwag mo ako mautos-utusan Hindi mo ako tauhan na susunod sa gusto mo. Baka nakakalimutan din po ninyo na nasa teritoryo ko po kayo. Kaya sa ayaw at sa gusto po ninyo, ako ang masusunod dito. Kung ayaw nyo pa rin pong makipag-usap ng maayos, mas maganda po siguro na sa barangay na lang tayo magharap-harap. Pumasok ka na sa loob, Icy. Aba, talagang matapang ka. Sige, aalis na lang ako. Pero itong tandaan mong babae ka. Iisa-isahin ko ang mga pinakamamahal mong pusa. Pweh! Napapikit na lang sa inis si Sari nang tuluyang umalis si Mang Hari. Ibinalibag pa nito ang may kababaan niyang gate. Bumuga ng hangin si Sari bago inakay papasok sa loob ang dalagitang walang kibo na nakatayo sa kanyang gilid. Nang makapasok ang dalawa ay napayuko pa si Icy dahil sa kahihiyang ginawa ng ama. Napansin naman yun ni Sari kaya niyakap niya ang dalagita. Dito na lang kayo tumira sa akin. Ayoko mapahama kayo sa oras na pauwiin ko kayo sa inyo. Kilala ko ang tatay mo. Sigurado akong sasaktan na naman niya kayo. Pero ikaw naman po ang guguluhin niya. Huwag kang mag-alala. Ipapablatter ko siya. Yun lang ang paraang alam ko para hindi niya tayo magulo. Niyakap ng mahigpit ni Icy ang dalaga. Nang maghiwalay sila ay masiglang nagpaalam ang dalagita na tatapusin na niya ang pagbabalot ng iba pang order na dadalhin niya mamaya sa JNT. Habang si Sari naman ay inabala ang sarili sa kanyang mga pusa. Ito lang ang nakikita niyang paraan para madaling maghilom ang sugat sa kanyang dibdib dahil sa pagkamatay ni Panda. Lumipas pa ang mga araw at tila normal lang ang nangyayari sa kanilang mga buhay. Masaya naman silang tatlo at hindi na rin nagtangkapang manggulo si Mang Hari. Pero may katapusan din pala ang saya na yon. Ate Icy! Ate Sari! Si Mochi po! At si Lotlot! Ate Icy! Ate Sari! Humahangos namang nilapitan ng dalawa ang batang kararating lang. Nagulat pa sila nang makita itong punong-puno ng dugo ang mga kamay at damit nito.
Natatarantang nilapitan nila ang bata. Mababakas kasi sa mukha nito ang takot. Tinanong nila ito kung ano ang nangyari, pero ang tanging pagngawa lang ang nagagawa ng bata. Kaya naman inakay nila ito papasok sa loob ng bahay. Pagpasok nila ay pinaupo nila sa isang monoblock chair ang batang lalaki. Icy, kumuha ka ng tubig! Dali! Opo, ate! Nang maiwan silang dalawa ay pilit na pinapatahan ni Sari si Vito. May mga sinasabi ito sa dalaga pero walang maintindihan si Sari. Sa pagbalik ni Icy ay kaagad na ipinainom ni Sari ang tubig sa bata. Unti-unti naman itong kumalma. Nang hikbi na lang ang ginagawa ng bata, ay doon na nagtanong ang dalaga kung ano ba ang nangyari. Si Mochi po at si Lotlot. Naaksidente po sila. Sinabuyan po kasi sila ng tubig ni Manang Bet. Kaya tatawid po sana sila. Kaso, bigla na lang po may mabilis na tricycle na sumulpot sa iskinita. Ano? Nasaan sila? Sinubukan ko po silang itakbo doon kay Doc. Doon po sa dati natin pinagdadalhan sa kanila. Pero ang sabi po ni Doc, wala na daw po. Sorry po, Ate Sari. Hindi ko po sila naprotektahan. Tumahan ka na. Hindi naman ako galit sa'yo. Pero kilala ko po kung sino nakasagasa sa kanila. Sino? Taga rito ba sa atin? Si tatay po. Napatayo si Icy sa sinabi ng kanyang kapatid. Para bang akala mo ay siya ang namatayan. Aalis na sana ang dalagita para sugurin ng kanyang ama nang pigilan siya ni Sari at sinabihan na lang na maiwan na muna sila sa bahay para malinisan din nito si Vito. Ako na lang ang pupunta sa vet para makuha na sila Mochi at Lotlot. Ate, sorry. Patawad. Kilala ko si tatay. Alam kong sinadya niyang sagasaan ng mga pusa mo. Hindi po ba nagbanta siya tungkol doon? Malakas ang kutob ko na kinuhang pagkakataon ni tatay ang sandaling makita niya sila Lotlot at Mochi. Wala kang dapat na ihingi pa ng tawad. Hindi ikaw ang may kasalanan dahil hindi naman ikaw ang nagmamaneho ng tricycle. Hindi rin ikaw ang demonyong ama mo. Kaya sana naman, huwag mong sisihin ang sarili mo sa kawalangyaan ni Mang Hari. Sa ngayon, asikasuhin mo na muna ang kapatid mo. Paniguradong na trauma ang bata. Sa paglabas ni Sari, ay ginawa nga ni Icy ang sinabi nito. Nilinisan niya ang kapatid at pilit na inaaliw. Kahit pa nga alam niyang imposible yun. Kaya naman pinanood niya ito ng mga paborito nitong anime. Nang maging tutok na ang bata sa panonood ay nagpaalam muna si Icy sa kapatid. Vito, dito ka lang ha. Magliligpit lang ako sandali sa kwarto. Pag dumating si Ate Sari at wala pa ako, sabihin mo na lang na may inaayos ako sa kwarto. Iiwan mo ako? Sandali lang naman ako. Bilisan mo, Ate Icy, ha? Pagkatapos ng pinanonood ko, isa pa, ha? Oo naman. Sige na, aakyat na muna ako. Tumango na lang si Vito at muling binalik ang kanyang atensyon sa telebisyon. Lukot naman ang mukhang umakyat si Icy sa ikalawang palapag. Pagdating ng dalagita doon ay pumasok siya sa kanilang kwarto. Inilak pa niya yun. Pagkatapos nun ay yumuko siya at hinila ang bag na nasa ilalim ng kama nila ng kapatid. Mula roon ay inilabas niya ang luma at makapal na itim na libro. Naglabas din siya ng mga garapong may laman na kung ano-ano at kandilang kulay itim. Pagkatapos nun ay itinulos na niya ang kandilang itim at sinindihan niya yon. Binuklat niya ang itim at makapal na libro at hinanap ang orasyong gagamitin.
Nasaan na ba yun? Kailangan kong bilisan at baka dumating na si Ate Sari. Hindi niya pwedeng malaman ang ginagawa ko. Baka mamaya kamuhian niya ako. Hindi ko yun kakayanin. Si Ate Sari lang ang nagmahal sa amin simula nang mawala si nanay. Kaya kong mawala ang lahat, wag lang siya. Ito! Tama! Ito ang gagawin ko para dahan-dahang maghirap si tatay. Deserve naman niya to sa lahat ng pagpapahirap niya sa aming magkapatid at pagperwisyo sa kaisa-isang tao na tumutulong sa amin. Ibinaba ni Icy ang hawak na libro saka sinimula ng pangungulam sa kanyang sariling ama. Nang matapos niyang usali ng dasal, ay kumuha siya ng isang garapong may langis at ipinahid yon sa pahina ng libro. Saka naman siya kumuhang muli ng isa pang garapon na naglalaman ng mga hantik. Kinuha din niya sa kanyang wallet na nasa bulsa ang larawan ng ama. Pinunasan din niya ng langis ang larawan habang may mga ibinubulong sa hangin. Pagkatapos nun ay maingat na binuksan niya ang garapon at mabilis na inilagay sa loob ang larawan ni Mang Hari. Kaagad naman niyang isinarayot. Nang matapos ay iniligpit na niya ang gamit at saka bumaba. Dinatna na niya sa unang palapag si Sari na kalong-kalong ang isang karton. Nandyan ka na pala, Ate Sari. Gusto mo po ba munang magmerienda? Hindi na muna. Vito, samahan mo ako maghukay sa likod para mailibing natin sila Mochi at Lotlot. Sige po ate. Malinis na po sila. Wala na ang mga dugo. Ate Sari, pinaliguan po sila ni Doc? Hindi, pero nilinisan sila. Halika na. Ihahanda ko na din ang merienda, Ate Sari, para pagbalik niyo po dito, meron na. Tumangulang si Sari at tumayo na. Naglakad ito papuntang likod bahay. Mabilis namang sumunod ang batang lalaki na si Vito. Pagdating sa likod bahay ay pinahawakan muna ni Sari ang kahon sa batang lalaki. Pagkaabot ay kinuha ng dalaga ang pala at saka naghukay. Ilang minuto din yung ginawa ni Sari. Nang matansya na ang lalim ay tinawag niya ang bata na may hawak ng kahon. Lumapit ito at iniabot ang pinahawak ng dalaga. Pagkakuha ay maingat na ibinaba niya sa hukay ang kinalalagyan ng 2 pusa. Ate, huwag mo po munang tabunan. May kukunin lang po ako sandali. Sige, hihintayin na lang kita. Nagtatakbo naman si Vito papasok sa loob ng bahay. Ilang minuto lang ay bumalik na ang batang lalaki na may dalang supot at isang boteng tubig. Nagtataka pa si Sari kung ano ang daladala nito. Pero nang makalapit ang bata, ay kaagad niyang napagtanto kung ano ang kinuha nito sa loob. Cat food at mineral water? Opo. Baka po kasi magutom sila Mochi at Lotlot. Kaya naisip ko po na dapat may baon po sila. Kasya na kaya po ito? Oo naman. Titipirin nila yan hanggang sa makarating na sila sa kaharian ni Papa God. Doon ay hindi na sila magugutom at hindi na masasaktan. Malulungkot po sila kasi hindi na po nila makakasama ang iba at saka tayo po. Pag nasa heaven na sila, lagi na nila tayong makikita. Halika nga rito, yakapin mo si ate. Yun nga ang ginawa ng bata. Niyakap nito ng mahigpit si Sari. Bago inilagay sa kahon ang nakasupot na cat food at isang boteng tubig. Ilang minuto muna nilang tinitigan ang 2 pusang wala ng buhay bago ito tinabunan ng lupa. Nang matapos yun ay pumasok na rin ang 2. Dumiretso sa lababo si Sari para maghugas ng kamay. Habang si Vito naman ay pumunta sa banyo at doon naglinis. Lumipas pa ang ilang araw at bigla na lang nagpunta ang mga tanod sa bahay ng dalagang si Sari. Nagtataka pa ang dalaga kung ano ang kailangan ng mga ito. Ano pong problema? Huwag niyo pong sabihin na may nagpabarangay sa akin.
Pero iba ang sinagot ng isa sa mga tanod. Sinabi nito na ibabalita lang nila na hindi na maganda ang lagay ng ama ni na Icy at Vito. Ilang araw na raw nakakaamoy ng mabaho sa bahay ng mga ito, kaya inireklamo ng mga kapitbahay. At dahil nga doon ay pinasok nila ang bahay. Nakita di umano ng mga ito ang kalunos-lunos na itsura ni Mang Hari. Nakahiga lang daw ito sa papag at punong-puno ng butas at sugat ang lalaki. Noong una ay napagkamalan pa nilang patay na ito. Kaya naman tumawag sila ng tutulong na maialis doon ang katawan. Ngunit nang bubuhati na raw si Mang Hari ay umuungol ito na parang nasasaktan. Sandali po, tatawagin ko sila. Icy! Vito! Lumabas na muna kayo! Ang tatay nyo! Bakit po? Anong nangyari kay tatay? May sakit yata si Mang Hari. Kung gusto mo siyang puntahan, ayos lang sa akin. Ako na muna ang bahala kay Vito. Sumingit na sa kanilang usapan ang tanod. Sinabi nito na dinala nila sa ospital si Mang Hari. At kaya sila pumunta sa bahay ng dalaga ay para ipaalam ang nangyari sa may edad na lalaki. Ayon pa sa mga ito ay kailangan din ang dalagita roon dahil may mga impormasyong tanging sa pamilya lang sinasabi ng mga doktor. Wala namang pagdadalawang isip na sumama si Icy sa mga ito papuntang ospital. Habang si Sari naman ay naiwan sa bahay kasama si Vito. Dumaan pa ang mga oras at nagdesisyon na si Sari na samahan muna ang batang lalaki hanggang sa makatulog ito. Nag-toothbrush ka na ba? Si Fudge pa man din ang katabi mong matutulog. Ayaw niya ng bad breath. Nagsipilyo na po ako. Anong oras po ba uwi si Ate Icy? Hindi ko alam eh. Halika na at matulog na tayo. Kaagad na tumalima si Vito sa sinabi ni Sari. Humiga ito sa tabi ng itim na pusang natutulog na. Pagkahiga ng bata ay muling tumayo ang dalaga para isara ang pinto. Ngunit hindi sinasadyang mahulog niya ang cellphone na nakapatong pala sa kanyang mga hita. Sa kanyang pagyuko para damputin ang cellphone ay napansin niya ang strap ng bag ni Icy. Hindi na sana niya papansinin yon, pero parang may nagsasabi sa kanyang tingnan niya ang laman. Hindi naman siguro magagalit si Icy kung sisilipin ko ang laman ng bag niya. Hinila niya ang strap na yon palabas. Luma na at maraming mantsa ang bag at halatang hindi na magagamit pa yon. Napailing na lang si Sari nang makita ang kalagayan nun. Binuksan niya yon at nagtaka siya nang makitang may mga garapon doon at isang lumang libro. Hindi na niya masyadong pinagtuunan ng pansin ang nakita. Nang buksan niya ang zipper na nasa loob din ng bag, ay nangilabot siya. Kinuha niya yon at pinagmasdan. Itim na kandila? Gawa lang kaya ito? Pero bakit may ganito si Icy? Ate Sari, kandila po ba ni Ate Icy yan? Ha? Ito? Oo. Bakit may ganito ang ate mo? Hindi ko po alam. Pero sinisindihan lang po niya yan kapag malungkot po siya. O kaya naman po, pag galit siya. May hinala na si Sari base sa narinig kay Vito. Pero ayaw niyang tanggapin na baka nga may ibang ginagawa si Icy. Dahil hindi ganon ang pagkakakilala niya rito. Hindi man niya batid kung ano ang gamit nun, ay may takot at kaba pa rin siyang nararamdaman. Kaya naman nagdesisyon ng dalaga na tanungin na lang ng diretsyo ang dalagita pag uwi nito. Ngunit hindi pa man niya na ipapasok ang kandila ay bigla nang sumulpot sa pintong nakabukas ang dalagitang nanlalaki ang mga mata. Nang makahuma si Icy ay malalaki ang hakbang na lumapit siya sa dalaga at inagaw dito ang itim na kandila. Pagkuha nun ay hinila niya ang bag at mabilis na ipinasok ang hawak sa loob. Ate Sari, hindi mo dapat pinakialaman ang gamit ko. Pasensya ka na.
Na-curious lang ako nang makita kong luma na ang bag mo. Wala ka namang ibang hinawakan, di ba? Wala. Para saan ba mga gamit na yan? Saka bakit nagtatago ka pa ng mga garapon? Ano bang meron dyan? Huwag mo nang alamin. Kilala kita. May itinatago ka ba sa akin? May ginagawa ka bang masama? Wala po. Ate Sari, pagod ako. Baka pwedeng magpahinga na po ako at bukas na lang tayo mag-usap. Talaga ba? Baka naman umiiwas ka na matanong ko. Hindi ganun yun. Gusto mo ba talagang malaman kung ano ang nililihim ko? Sige, sasabihin ko sa'yo. Ang lahat ng iyong nakita sa loob ng bag ay ginagamit ko para maproteksyonan ko kayo ni Vito. Sa paanong paraan? Hindi nakasagot si Icy. Napayuko lang to at mukhang walang plano na ipagpatuloy pa ang usapan nila ni Sari. May sasabihin pa sana ang dalaga nang bigla na lang tumalon si Fudge sa pagitan nila at inangilan nito ang kaharap na dalagita. Nagtataka namang pinakakalma ng dalaga ang kanyang alaga. Ngunit nang akmang hahawakan ni Icy si Sari ay bigla na lang siyang kinagat ng pusang itim sa kamay. Parehas na nagulat ang dalawa sa inasal ng alaga. Fudge! Bitiwan mo na si Ate Icy mo! Aray! Aray ko! Fudge! Bumitaw man sa pagkakakagat ng hawakan siya ni Sari, ay galit na galit pa rin itong umaangil sa dalagita. Dahil doon ay binuhat na lang ni Sari ang kanyang alaga at binitbit ito palayo kay Icy. Nang nasa pintuan na sila ng kwarto, ay lumingong muli si Sari sa dalagita. Hugasan mo na muna ang kamay mo bago ka magpahinga. Bukas na lang tayo mag-usap at magpunta sa klinik. Hindi na po kailangan sa klinik pa, ate. Okay na po sa tandok. Maaga na lang po akong pupunta kay Manong Sid. Bahala ka. Ang akin lang, mas maigi nang sigurado tayo na hindi ka makakakuha ng rabies. Dahil kahit ang pusa ay may rabies din katulad ng sa aso. Hindi sumagot si Icy. Napapailing na lang na lumabas ng tuluyan si Sari sa silid ng magkapatid. Hinila na rin niya ang pinto pasara bago niya tinungo ang sariling silid. Pagpasok sa kanyang kwarto ay maingat na ibinaba niya ang kanyang alaga sa kama at saka inilabas ang cellphone. Hinanap niya roon kung ano ang gamit ng kandilang itim. Paglabas ng resulta ay halos mabitawan niya ang aparato. Ang lumabas sa resulta ay mga gamit sa pangungulam at pambabarang. Kasama pang nakalagay doon ang tungkol sa iba pang gamit katulad ng mga hayop at insektong nakalagay sa garapon. Totoo ba ito? Pero imposible. Bata pa sila Icy ay kilala ko na sila. Paanong hindi ko nalaman kaagad ang tungkol sa ganito? Inaral kaya niya ang itim na mahika? Pero wala siyang oras para gawin yun. Ay, Diyos ko, Panginoon. Kailangan ko talaga siyang makausap bukas. Tama, kakausapin ko siya. Hindi naman siguro siya magsisinungaling sa akin. Nanlulumong ibinagsak ni Sari ang kanyang katawan sa kama. Sa magdamag ay magulo ang utak ng dalaga. Pilit na hinahanap ang sagot sa kanyang mga katanungan. Hindi niya na namalayang nakatulugan na pala niya ang sobrang pag-iisip. Kinaumagahan ay naalimpungatan si Sari nang may masinghot siyang balahibo. Napabangon ang dalaga na siya namang ikinagulat ng pusang itim na nakasandal pala sa kanyang pisngi. Fudge! Naku, sorry baby. Hinalik-halikan niya ang pusa. Nasa ganoong ginagawa siya nang mahagip ng kanyang mga mata ang orasang nakasabit sa pader. Nagulat ang dalaga nang makitang 8:30 na. May pagmamadaling tumakbo siya pababa sa unang palapag. Pagdating sa baba ay kaagad niyang hinanap si Icy. Pero tanging si Vito lang ang naroon. Nilapitan niya ang bata at tinanong ito. Nasaan ang ate mo, be? Magpapatandok daw po kina Manong Sid. Ah, ganun ba? Sige po, Ate Sari. Ano po ba yun?
Vito, may itatanong sana si Ate Sari sa'yo. Pero secret lang natin to, ha? Nakita mo ba si Ate Icy mo na may ginagawa paggabi na hindi naman niya laging ginagawa? Naalala ko na. Pag galit po si Ate Icy, nagbabasa po siya ng libro habang nagdadasal. Ha? Habang binabasa po niya yung libro, bigla na lang po siyang dumadapa. Katulad po ng mga napapanood ko na dumadapa sila kapag nagdadasal. Dahil sa mga sinabi ni Vito, ay nakumpirma ni Sari ang kanyang hinala. Bukod kasi sa itim na kandila, ay binasa din niya ang iba pang artikel na nagpapakita kung paano isinasagawa ang isang orasyon ng pangungulam. Kaya naman buo na ang kanyang desisyon na kumprontahin ito pagdating. Lingid sa kaalaman ng dalaga ay hindi naman talaga nagpatandok si Icy. Nagpunta ito sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ama. Kumusta na ang pinakademonyo kong ama? Masarap bang makarma? Demonyo ka. Mana ka sa nanay mong bruha. Baka nakakalimutan mo na ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Lalong-lalo na ang nangyayari sa'yo ngayon. Hindi ba ikaw ang dahilan kung bakit inaral ni nanay ang itim na mahika? Lagi mo siyang binubugbog kahit noong buntis pa lang siya kay Vito. Kung hindi nga lang namatay si nanay nang ipinanganak niya si Vito baka matagal ka nang nakabaon sa lupa at kinakain ng mga uod. Baliw ka. Pagsisihan mo ang ginawa mo sa akin. Para namang magagawa mo pa kaming saktan ni Vito sa kalagayan mo ngayon. Ang totoo niyan, dapat kang magpasalamat dahil hindi ko tinapos ang buhay mo. Tungkol ba talaga sa nanay mo? Kaya ginawa mo ito sa akin? Siyempre hindi. Simula nang mawala si nanay, wala nang ibang nagmahal sa amin kundi si Ate Sari. Kahit ang mga kamag-anak nyo ay hindi ako gusto dahil maruming babae daw ang nanay ko. Dahil din doon ay hindi na ako nakaramdam ng pagmamahal kahit kanino. Pero iba si Ate Sari. Mahal na mahal niya kami ni Vito. Sa kanya ko naramdaman ng totoong pamilya. Pero anong ginawa mo? Sinasaktan mo siya. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang nagbigay kay Panda kila Mang Ato? Punyeta. Napakababaw mo. Pusa lang yon. Wala namang silbi sa mundo ang mga pusa na sinasabi mong nagmamahal sa'yo. Perwisyo lang sila at walang ambag sa buhay natin. Tapos dahil doon ganituhin mo ako. Mas demonyo ka sa akin. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Pero ang mga pusa na sinasabi mong walang silbi ay mundo ni Ate Sari. Oo nga pala, nandito lang ako para sabihin sa yung i-enjoy mo na ang huli mong hininga. Dahil nalalapit na kayong magkita-kita ng mga kapwa mo demonyo. Lintik kang bata ka. Papatayin kita. Hanggang sa makalabas ng ospital ay hindi pa rin humihinto si Icy sa pagtawa. Para bang tuwang-tuwa ito sa nangyayari sa kanyang amang nakaratay at butas-butas ang katawan.
Pagkatapos ay sakalang nagpunta sa magtatandok ang dalagita. Habang si Sari naman ay hindi na mapakali sa kanilang bahay. Galing na rin ito kila Manong Sid para tingnan doon ang dalagitang si Icy, pero hindi sila nagtagpo. Sapagkat umaga nang magpunta roon si Sari at tanghali naman si Icy. Nang sumapit ang 3:00 ay sakalang dumating ang dalagita. May daladala pa itong merienda na kwek-kwek. "San ka nang galing? Pinuntahan kita kila Manong Sid pero wala ka ron." Dumaan po kasi muna ako sa ospital, Ate Sari. Dinalaw ko po kasi si tatay bago ako nagpatandok. Ikaw ba ang dahilan kung bakit nasa ospital ngayon ang tatay mo? Po? Ano pong sinasabi mo, ate? Ipinahayag ni Sari ang kanyang natuklasan kung para saan ang mga gamit na nakita niya sa bag nito. Hindi naman natumanggi ang dalagita. Inamin nito na siya ang may gawa ng nangyari sa kanyang ama. Hindi lubos na makapaniwala si Sari sa kanyang mga narinig. Bakit? Hindi kita nakilalang ganyan. Ano bang pumasok sa isip mo? Ate, noon pumapayag ako na saktan niya kami ni Vito. Pero dinadamay ka na niya eh. Alam kong sa mga alaga mo umiikot ang mundo mo. Alam ko ang pakiramdam ng nawalan. Ayokong maramdaman mo yun. Ikaw lang ang nagmahal sa amin ng kapatid ko. At handa akong gawin ang lahat para protektahan ka sa lahat ng sakit at masasamang tao. Pero mali ang paraan mo. Hindi dapat ganon. Kasalanan sa Diyos yun. At alam kong alam mo ang tungkol doon. Patawad, ate. Hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad, kundi sa mga taong nasaktan mo. Babawiin ko na po ang ginawa ko kay tatay. Patawarin niyo na po ako, ate. Patawarin mo rin ang sarili mo at ang tatay mo. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa iyo sa nalaman ko. Pero may isa lang akong hiling. Humingi ka ng tawad sa iyong ama at patawarin mo rin siya sa mga nagawa niya sa iyo at sa iyong kapatid. Opo, ate. Gagawin ko po. Sorry po talaga. Hindi na po ako uulit. Tatanggalin ko lang po ang ginawa ko kay tatay at susunugin ang mga gamit na yun para mapatunayan ko po sa inyo na hindi na ako uulit. Hinila ni Sari ang dalagita at niyakap ito ng mahigpit. Ilang minuto din silang nagyakapan bago naghiwalay. Pinahiran pa ni Sari ang luha sa mga mata ni Icy. Kaya naman nagpaalam ang dalagita na gagawin na niya ang orasyong pagtanggal sa kanyang ginawa sa ama. Tangulang ang sinagot ni Sari. Dali-dali namang nagtungo si Icy sa kanilang silid ni Vito at sinimulan ang gagawin. Sa paglipas ng araw ay unti-unting gumagaling si Mang Hari. Nagkapatawaran na rin silang mag-aama at nangakong mamahalin na nito ang kanyang mga anak. Sinunog na rin ng dalagitang si Icy ang kanyang mga gamit sa itim na mahika. Kasabay ng unti-unting paggaling ni Mang Hari ay ang muling pagbabalik sa normal ng buhay ni Sari at ng magkapatid na Icy at Vito. Ang dami nating benta. Naku, salamat sa inyo talaga ha. Pati na rin kay Mang Hari na laging nandyan para maghatid at sundo sa atin sa lahat ng lakad natin. Ate Sari, sabi po ni tatay, kayo daw po ang swerte namin. Dahil mabait daw po kayo sa amin. At sa pasukan po, papasok na rin po kami ni ate sa school. Naku, paniguradong mas dadami ang order natin, ate. Iaalok ko talaga sa buong school ang produkto mo. Masayang masaya ang mga ito sa kung anuman ang nararating nila sa ngayon. May mga pinagdaanan man sila ay hindi pa rin nawala ang tiwala at pagmamahal nila sa isa't isa. Natuto rin sila na magpatawad at magbigay ng pagkakataon sa mga taong nakasakit sa kanila. Natuto na rin si Mang Hari na hindi dapat nananakit ng kahit anong hayop.
Dahil ang mga hayop na akala ng iba na walang silbi ay isa rin sa mga maaaring magprotekta at maging ating pamilya. Naiisip na din ni Icy na hindi sa pagganti at pagpataw ng kaparusahan ang tunay na nagpoprotekta sa mga taong mahalaga sa atin at mahal natin. Sa halip ay maaari pang maglayo sa atin sa kanila. Maraming salamat sa lahat ng mga masusugid na tagapakinig at palaging nakaabang sa mga bagong istorya ng inyong Lola Telang. Shout out sa ilan sa inyo. Nida Kiambao 4815, Marilu Camelon, Cheryl Bronyosa, Ramil Roasa, Kim Seika, Sydney Crosswind, Roy Lacandalo 4489, I Love Resort Pinay, Joanne Pensocas, Marites Nalika 1351, Vicky Yabut 9998 at Lydia Lopez 3130. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong lahat.